Ano bang nangyayari dito sa ating bayan? Abay, padami po o dumadami sa iba-ibang ahensya ng ating pamahalaan ang nasasangkot at posibleng sinasadya ang pagsabotahe o yung pagkakasangkot sa graft in corruption. Hindi lang sa flood control o infrastruktura at iba pa. Ngayon po'y inamin na ni Senador Kiko Pangilinan, Chairman ng Committee on Agriculture sa Senado, na ang sabwatan ng Pilipino at ng mga Chinese businessman ang smuggling ng mga produkto galing sa China. Pakinggan po ninyo yung ilan lang ho sa kanyang pagpapaliwanag at paghayag dito ho sa na-discovery ng kanyang komite na lumalaganap nga ang katiwalian. Ang big picture. Parang sa mga pogo, galing China ang isang ulo ng kamadang sindikato sa agriculture smuggling. Galing daw China. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Walang physical inspection o chemical analysis. Wala ring test para sa lason o virus o bakterya para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Tulad nga sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli sa West Philippine Sea. Ang ating mga isda, ninanakaw nila at ibinebenta sa atin pabalik. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa Subic. Ang layo ah. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dummy consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga-DA. Hindi ito small time, ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng 3 beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022. So yan, no? Pagpapatunay lang po. Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Grabe, no? Kakahiya. Ang linaw ang batas, walang ligtas. Hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos. Hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files. Hindi ang operator na truck na nagta-transport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Hindi, ano nga? Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, Immigration, BOC, 1 taon na mahigit, case build-up pa rin. Ayan, no? Grabe, ano? Nakakalungkot talaga dahil wala naman po tayong magawa. Hindi ba natin pwedeng hindi babalita ito? Pero totoo yan dahil ang ganyang mga klaseng balita ay nakakasira dito sa ating bansa. Pero kung hindi natin ibabalita at magpapatuloy ang kalokohang ginagawa ng mga nasa gobyerno, ay lalo tayong kawawa. Mabuti lang po sa kasalukuyang gobyerno na i-expose na ito. Okay? So, ito po smuggling sa customs ng mga produktong pinapasok na posibleng kasapakat nga po ay ang mga taga-China at mga korap ng mga Pilipino sa customs, sa immigration at kung saan-saan pa ayon kay Senador Kiko Pangilinan, Chairman ng Committee
on Agriculture. Sabi niya, posibleng may kasapakat nga na taga-DA. Smuggling. Matagal ng problema ito, hindi pa pala natatapos. Marami ng investigasyong ginawa ang Senado at Kongreso kahit nung nakaraang 19 Congress, 18 Congress, marami na hong nadamay dyan. Pero dahil kurap ang mga tao, hindi po pala nawawala. Again, naalaala ko na naman, hanggat walang death penalty, parusang bitay sa mga corrupt government official, paulit-ulit po itong korupsyon ito. Although yung ibang mga Pilipino ayaw nito. Huwag po kayong mag-alala. Pagka nagkaroon ng batas at maging legal ang death penalty, hindi po kasalanan yan. Sa aking paniniwala. Kasi mas matinding kasalanan ang ginagawa ng mga korap na pagnakawan ng mga Pilipino at yung perang ibinayad na buwis ng mamamayang Pilipino. Mas yun ang matinding kasalanan kaysa sila'y parusahan ng kamatayan kung meron namang death penalty law. Sa ibang bansa po ganun. May parusang bitay, may batas para bitayin ng korap. Sa China, sa Japan, South Korea at maraming bansa sa North at Central America. O hindi nababawasan, natatakot. Ay dito po sa atin puro awa ang ating pinapairal. Simpati kapag nakasuhan, awang-awa kayo sa mga kinakasuhan, pero hindi naman kayo naawa sa inyong sarili na inabuso ng opisyal na dapat ikulong at dapat parusahan. Yun po yung masakit. Hanggat may iral sa atin ang kabaitan, awa, patuloy tayong aabusuhin ng mga walang awa. Makapal ang mukha, abusado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nung araw ko pa sinabi at sinasabi ko ulit, hindi lang po sa public works ang korupsyon. Hindi lang flood control. Halos lahat ng departamento na mayroong budget sa national government, mayroong korupsyon yan. Tukso sila sa mga perang kailang hinahawakan at wala silang pakialam sa may-ari ng pera. Sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs, BIR, Bureau of Immigration, Department of Transportation, Department of Presidential Communication Office na nauna kong ini-expose, at maging sa Department of Trade and Industry, halos lahat ng departamento na mayroong bilyon-bilyong project, hindi po mawawala ng korupsyon dyan. Yung mga SOP nila na 10%, 20% ghost project, nandyan pa rin yan. Dito lang nakapokus ang tao sa in-expose ng Pangulo sa Department of Public Works and Highway, pero marami pang departamento ang mayroong ganyan. Sa totoo lang. Kaya tulungan natin ang gobyerno kung paano matigil ito. Yung pong mga kasapakat, mahiya kayo sa pamilya nyo. I-expose po ninyo yung mga opisina nyo, yung mga boss nyo na may kinagawang kalokohan. Kung sa tingin nyo mali yung ginawa ko, katulad ng ginawa ko, isinakripisyo ko yung aking trabaho sa PTV4. In-expose ko sa television yung corruption doon. Na walang aircon, kawawa yung mga empleyado, maraming sasakyan di nakarehistro dahil nawawala ang pera, tumutulo ang mga kisame, napakaduming opisina, wala sa lugar, pero may pera taon-taon. Isinakripisyo ko yung kinikita ko ron at trabaho ko dahil gusto kong magkaroon ng pagbabago. Sana yung mga empleyado ng gobyerno na meron ding alam, nakatiwalian sa inyong mga opisina, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Kawawa ang ating bansa, kawawa ang ating kabataan pag kinonsinti ninyo ang kalokohan sa inyong mga opisina.